Look at that. Dahan-dahan nating binababa. Ayan. Diba? Boom. Uy. Uy. Magkakaroon na ng problema yung keyboard. So meron tayong pag-uusapan na bagong Asus laptop. Ito yung kanilang Asus ExpertBook PM3 606 CKA na laptop. At hindi lang yung performance yung pinagmamalaki dito ng Asus, pati na rin yung durability. So pag-uusapan natin mamaya kung gaano katibay ito. Pero syempre, unboxing muna, tapos breakdown natin yung specs, tapos magkakaroon tayo ng durability test kung gaano ba katibay itong laptop na to. Okay? So, tara, unbox muna natin. Okay, so ito yung box ng Asus ExpertBook PM3. So, meron na tayo makikita na Asus ExpertBook dito. Tapos, na-appreciate ko na yung handle ng box ay karton na din. At pag-open natin, meron tayo ditong Your Vision, Our Passion na text. At ito na yung ating ExpertBook. Tapat ko lang itong box. Ito na siya. Medyo mabigat ng konti. Pero tamang-tama lang. Ito na siya, guys. Sobrang ganda. Asus ExpertBook. So, color gray na dito sa atin at meron lang tayo makikita rito ang Asus ExpertBook na emblem. So, gagamitin ko to for 2 weeks. Gagamitin ko siyang daily laptop ko. Tapos, babalitaan ko kayo ulit for the next video kung kumusta yung performance niya sa mga everyday tasks, video editing, ganyan. Tapos, mga office works. At syempre, babalitaan ko din kayo kung makakasurvive to sa mga gagawin kong test. At pag inopen natin yung laptop, makikita agad natin yung napakalaki, guys, napakalapad na trackpad. Tingnan nyo naman, kasyang-kasya yung 5 daliri ko dito. Napakalapad talaga. Isa to sa pinakamalapad na trackpad na nakita ko sa mga laptop na na-review natin dito sa channel. So, napakasimple lang, chiclet yung kanyang keyboard. Tapos ano siya, medyo magaspang. Medyo magaspang yung kanyang texture. Maganda yung key travel niya. Yun ang first impressions ko sa kanya. Tapos, parang ano, alam mo yung feels na parang hindi kukupas talaga yung mga letters. Sobrang ganda ng build nitong laptop na to. So, meron tayo ditong Copilot. May Copilot na tayo dito na dedicated key. Tapos, ito yung kanyang fingerprint scanner na power lock button na rin. So, open natin. At ito na, guys, nabuksan na yung ating Asus ExpertBook PM3. Sobrang ganda. Yun yung first impressions ko sa kanya, guys. Nung una ko tong na-open, na-turn on, nung dineliver sa akin, sobrang ganda talaga. Nainlove ako sa, ano niya, sa design. Well, yung itsura niya, hindi naman sobrang kakaiba. Tingnan nyo naman, no? Parang napaka-typical lang naman na laptop, diba? Yung ganitong colorway, kadalasang nakikita na natin sa mga laptop ngayon. Pero ewan ko ba, may something dito sa itsura ng laptop na to. Kapag bibili tayo ng laptop, especially yung mga MacBook, ano pa ba, yung mga gaming laptops, ganyan, or mga ultrabooks, parang napaka-delicate, tsaka kailangan talaga nating alagaan mabuti, di ba? Pero ito, ang professional ng dating, pero at the same time, sobrang tibay din na itsura. Ang hirap i-explain, pero siguro, pag nakita nyo ito in person, maintindihan nyo yung sinasabi ko. So, i-breakdown muna natin yung specs ngayon ng laptop na nandito sa akin, tapos, durability test tayo agad. So, itong Asus ExpertBook PM3 606 CKA ay merong AMD Ryzen AI 5 340 na CPU na abot ng 4.8 GHz yung kanyang clock speed, 6 cores, 12 threads yung CPU na to at merong NPU na 50 TOPS yung aabutin. At meron siyang Radeon 840M built-in graphics. Meron tong 32GB na SODIMM DDR5 5600 MHz na RAM at merong 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD. Naka Wi-Fi 7 na rin to at Copilot Plus PC capable. At gusto ko lang linawin bago yung ating durability test na itong Asus ExpertBook PM3 ay hanggang 64GB yung RAM na pwede nating ilagay. So, 2 slot po yung RAM slot nito sa loob. So, kapag binili natin to, halimbawa ito, 32GB, diba? Ibig sabihin, 2 16GB na SODIMM DDR5 yung nakalagay. Pero pwede natin siyang palitan ng 2 32GB para masagad natin to 64GB yung RAM. Tapos yung kanyang SSD slot naman ay 2 din. So 1TB na to at pwede pa tayong magdagdag ng isa pang 1TB. So ganun kaganda yung upgrade options dito sa ExpertBook PM3. Ngayon itong Asus ExpertBook PM3 ay merong MIL STD 810H na rating. So ibig sabihin US military grade yung kanyang reliability.
Marami tong ipinasa ng mga test. Kasama na dyan yung low temperature test na up to negative 32 degrees Celsius. Meron din tong high temperature test na aabot ng 43 degrees Celsius, sand and dust test, at vibration test. So basically, yung mga test na yun guys ay parang extreme outdoor scenarios. Halimbawa, dadali natin tong laptop na to sa talagang maalikabok, mabuhangin, sobrang lamig, sobrang init. Nakapasa po doon yung ExpertBook PM3. Pero gumawa din ang ASUS ng sarili nilang test. Ang tawag naman dyan ay ASUS Superior Durability. So meron tong hinge test, drop test, twist test, at spill test. At yan, yung susubukan natin sa video na to. Okay, so para sa una nating durability test dito sa ASUS ExpertBook PM3. So meron tayong nilatag na table dito. Mamaya babasain natin to. Pero sa ngayon, doon muna tayo sa basic. So kapag ang laptop ay iaabot natin kunwari o kaya hawakan natin, 'di ba? Usually, dito talaga yung hawak natin, 'di ba? Kasi nandito yung nandito yung mabigat na part. Never nating hahawakan ng laptop dito mismo sa display. Pero pwede mong gawin 'yan dito sa PM3. Look at that. Yan. So kahit nandito na yung puwersa, kita niyo nababaloktot na yung display, oh. 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 'Di ba? So okay na okay lang sa kanya. So again, usually dito mismo yan, sa may katawan. Pero, dito sa ExpertBook PM3, pwede dito yan. Ganun yan gatibay. Ayan, o. Okay? So, next. So, ano pa rin yan? Buo pa rin yan, ha? Ayan, o. Buo pa rin. Wala pa rin yan. Walang problema yung display. Okay? So, isa pa. Para makontento tayo. O. Ayan. Pero, ganun pa rin. Okay, tapos, ang isa pa na ginagawa natin kapag bago or gusto nating alagaan talaga yung laptop natin, dahan-dahan nating binababa. Ayan. Diba? Pero dito sa ASUS ExpertBook PM3, kahit hindi mo yan masyadong i-baby, pwedeng-pwede. Kahit ipagsak mo pa yan ng ilang beses, pwedeng-pwede. Sobrang harsh nung gagawa nun. Pero kung sakali, na aksidente, na ganun mo yung laptop mo sa iba, baka mag-alala na tayo kasi baka nasira ng display. Pero dito, kahit sobrang lakas, okay lang. Tingnan nyo. Buong-buo pa rin yan. Buong-buo pa rin. So, ganun kaganda tong laptop na. Pumiyok pa ako, di ba? So, ganun kaganda tong laptop na to. Okay. Next naman, didiinan ko siya. So, hindi natin ginaganyan yung laptop natin, di ba? Ayan. Hindi natin ginaganyan. Kasi nga, baka mabasag yung display. So, didiinan ko. Okay? Tapos, babagsak ko pa. Pero look at that. Buong-buo pa din. Diba? O kaya naman, accidentally, nabagsak natin. Medyo masakit sa akin to, pero sige. Ayan. Buo pa rin? Buo pa din, guys. Buo pa din. Okay, so next, doon tayo sa water test. Okay, so ngayon naman, yung last test na gagawin natin ay mag-spill test tayo. Ibig sabihin, meron tayong matatapon kunwari na tubig or liquid dito sa keyboard ng ating PM3. So, test muna tayo. Ayan o, working siya. Okay? So, kunwari, umiinom tayo. Liquid talaga yan, guys, ha? Liquid yan. So, na-spill. Uy! Kita nyo yun, ha? Uy! So, syempre, agad-agad, pupunasan natin yan. Hindi natin pagtatagalin. Hindi rin natin lulubugin sa tubig. Pero for accidental liquid spills o yung natapon yung liquid dito sa ating laptop, wala din tayong problemahin, guys. Gumagana pa rin yan. Kaya pupunasan lang talaga natin. So, hindi kagaya ng ibang mga laptop na sa ganung mga scenarios pa lang masisira na, magkakaroon na ng problema yung keyboard. Dito po, sa ExpertBook PM3, hindi natin problemahin yan. Ngayon, pagdating sa security, meron tayo ditong webcam na merong IR or infrared. Ibig sabihin, capable to sa Windows Hello Security. At yung kanyang webcam ay merong physical na cover na pwede natin gamitin kapag hindi natin ginagamit yung webcam.
for added security. Meron din tayong fingerprint sensor, kagaya ng sinabi ko kanina, dito mismo sa kanyang power key for additional security ulit. At lahat pa ng ibang security features itong laptop na to ay pag-uusapan natin after 2 weeks. Okay, so yun na guys, sa mga gusto kong i-share dito sa Asus ExpertBook PM3 606 CKA na laptop. Nabili ba kayo guys sa tibay ng laptop na to? Abangan nyo pa, iba pa nating test na gagawin after 2 weeks. At habang ginagawa ko tong video na to, hindi ko pa talaga alam kung magkano yung presyo or SRP na ibibigay ng Asus dito sa laptop na to. Pero dun sa full review or before full review, ipopost ko sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews kung magkano yung SRP nito dito sa Philippines. At after 2 weeks, sasabihin ko pa ibang presyo ng ibang laptop na kasabay i-launch nitong PM3. Okay, so kung meron pa kayong tanong tungkol dito, comment nyo lang dyan sa baba. At maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.